Tingnan mo na, huwag kayong tatawa. Oh! Repa, naka-long shot ko ha. Repa, kita yung bakan. Ano yung mga challenges at saka ano yung motivation na iniisip mo na hindi ka bumitaw sa pagiging alagad ng sino? Hirap ng tarot. Noong time ng pagpasok ko sa college, naisip ko, gusto ko bumuo ng isang grupo ng mga manunulat, mga progresibo yung content, gano'n. Kasi idealism, kabataan, masyadong idealist nung panahon na yon. Until na naman, hanggang ngayon naman, di ba? Kasi ang naging inspiration ko ay yung grupo nila Rizal nung araw na mga writers, di ba? Yung panahon na yon ay post-martial law, matindi yung height nung na activism. Pag nag-rally dyan, paralisado lahat. Buong U-Belt. Doon sa school, may mga play na living palabas sa theater ng school namin. May time na nga in-invite ako ng mga classmate ko. First year college kami noon. Ganon. Nanood ako. Tapos sabi ko, one day, aarte ako sa stage na yan. Ito yung gagamitin kong medium sa mga palabas na may socially relevant. Naging representative kami sa mga ilang festival sa CCP. Doon ako nakaisip magtayo ng isang grupo. Ang content niya ay mga issue ng bayan, gano'n. Ito yung Tubaw Dance Theater Collective. Yun ang unang tinaliyo ko. Tapos yung grupo namin, madalas magtanggal sa mga rally. Yung mga tanay na yun. Isang grupo na ang kanyang pangunawa ay magbigay serbisyo sa mga tagalabas, sa mga community. Kasi, di ba, nagbibigay kami ng workshop sa mga, sa mga informal settlers. Ganon. Doon kami nagbibigay. Ang probinsya rin, pag may na-invite yung grupo namin, kami doon. Ayun, doon ako nanatili na ako doon sa ganong gawain. Lumalim yung passion mo, yung interest mo. Malaking tulong din yung PETA. Pag merong kailangan nila ng mga support groups or mga workshops, isa sa yung grupo namin na sa listahan nila, ini-invite. Siyempre, yung involvement mo doon sa ibang network, yung lumawak yung network, mas lalo ako na-involved. Napamala ko sa theater. Talagang kahit anong hirap niyan, kahit na hindi na ako marte, basta behind the scenes. Talaga, kaya most of the time, nasa behind the scenes, stage manager, production manager. Kasi gusto ko yung ginagawa ko. Nung bumalik ako sa mainstream theater, sabi sa akin ng nanay ko, art na naman. Sabi niya, tigilan nyo niya kasi wala namang nangyayari sa art. Sabi niya yun. Hindi ka bubuhayin ng theater. Sabi sa akin, maghanap ka ng trabaho. Sabi sa akin ganun ni nanay. Tuloy pa rin ako. Pero nirespect naman ng nanay ko yung ginagawa ko. Sige, diretso lang. Yung pinanggalingan namin theater na sinalihan ko sa school, yung orientation namin, kailangan all around ka eh. Kumbaga, yun yung naging baon ko paglabas ko sa school. Yung pagbuo ko sa group, ang pagbuo ko ng isang grupo, yung Tubaw Dance Theater Collective. Inisisa namin, sabi namin, may theater na, meron ng music, meron ng visual art, ano pa ba? Sabi ko, ano ang kulang? So, ang ginawa namin, pinag-usapan namin, dance tayo. Yung involvement ko naman sa music, nagte-theater ako, nagka-create din ako ng mga kanta. Part ng isang, parang naging, tumulong sa pag-organize ng mga musikero. Problema ko, sabi kong ganun, mag-ano ka ng mga musikero, sasabihin siya, sino ka ba? Musikero ka ba? Di ba? Parang gano'n. So doon na yung parang tumuhog, yung gusto mong magtayo rin ng banda noon, nag-materialize. Nagtayo rin ako ng banda, yung Talahib. So yun yung banda namin. Nag-music ako, at the same time, nagte-theater din ako. Nung nagkaroon naman ng pagkakataon na ako na magmati ng workshop ng theater, ng film, yun na yung ginarap ko na sa CCP. So doon naman ako nag-start sa CCP, ng film. Kung kwarto mo, yan yung inspirasyon ko, bakit ko nagawa yung pelikulang Kwarto. Yung nanalo sa cinema lang? Oo, nanalo sa cinema lang yan. Kaso pinaalis na ng may-ari. Hindi, pinaalis ng landlord eh.
Sabi ko, anyway, Kakaniwala ko sa inyo. through ano din, sa theater din, mga kakilala, willing ka bang lumabas sa mga television? Sabi ko, okay, trabaho yan. Sabi ko gano'n eh. Hindi dahil gusto ko maging artista eh. Kasi trabaho yan talaga eh. Treatment ko dyan, trabaho yan. Sige po, sabi ko, try natin. Yun, doon na nag-start yung pagpasok ko sa mga, sa teleserye. Magandang experience din naman. Pero mas magandang experience din yung nabuo yung character ni Ma'am Pedri. Kasi sabi ko, okay, ito long di ba? Hindi one time, big time na shoot lang tapos wala ka na sa eksena. Ito may continuity, sabi ko. So yun doon na yung nag-start yung aking pagti-TV. Gano'n. Nababanggit mo yung PETA, nababanggit mo yung Tanghalang Pilipino. Anong mas magaling sa dalawa? Controversial. Obligado kang maghanap talaga ng resources mo, kumuha ka ng maraming racket, o di racket, ng projects. Hindi, ang lagi ko lang naisip, kaya ko to. Kahit ito yung ginagawa ko, kaya ko to, malalagpasan ko. Ganun ako hindi ko sinasabi, ako, ganyan, hindi. Gumagawa ko ng paraan. Sabi ko, kaya ko to. Hindi mo bibitawan yung ginagawa mo. Although may maraming external factors, gagawa ko ng paraan. Yun ang nag-NGO ako, tol. Kahit pa paano, sumisweldo ka, nagagawa mo yung gusto mo sa art. Pero nung nag-close shop yung NGO namin, so balik ako sa normal, yung ginagawa ko, yung Pag organize. dalawang NGO magkatabi, Ngo. Hindi. Hindi. Tapos siguro, ang na-enjoy ko rin din sa trabaho ko. Paano yung enjoy? Nakong sa amin. Ang problema kasi, di ba, yung iba, ito gusto nila, art. Tapos, mayroong mga kailangan pressure sa labas. So, nabibitawan. Minsan nga, may nagsabi sa akin na, parang, buti ka pa nagagawa mo yung gusto mong gawin. Samantalang ako, hindi ko nagagawa. Gusto ko umarte, gusto ko pero hindi ko magawa. Kasi meron siyang needs. No? Pero kung tingin ko naman, kung kaya mo naman gawa ng paraan, magagawa mo na paraan. Kasi may marami namang artist na nagsimula din ng struggling artist ngayon, di ba? Nasa na ngayon, di ba? Nasa mainstream na, kumikita na. Pero ang kagusto ko lang doon sa minsan mga dati na sa alternative scenes na mga artists, binabalikan pa rin nila yung pinanggalingan nila. Hindi sila yung sikat na ako, hindi sila gano'n. Yan ang mga encounter ko, mga love pa rin nila yung mga una nilang pinanggalingan. Dapat gano'n, bumabalik ka rin doon sa kung saan ka galing, gano'n. May nagbulo kasi sa amin, ang pangalan mo daw ay Boy Bakat. Pwede mo din ba daw ipakita yung bakat? Yun lang pala eh. Ayan baka